Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. At si Zubaji naman ay napakamot ng ulo at bamulong. Nako, kung alam ko lang na magbibigay sila Ambrose at Yvette ng libo-libo kasundaluhan. Hindi ko na sana ibinigay ang 500 na kasundaluhan ko kay Brother Daryl. Ang aming Imperyo ay hindi naman nagtataglay ng madaming kasundaluhan. At biglang naisip ni Zubaji si Ganggang. At ito ay napatingin kay Ganggang. Sa pagtingin ni Zubaji kay Ganggang, nakita niya ang pagkasaymangat nito. At si Zubaji ay nakaramdam ng kaba. Nako, mukhang yari na naman ako nito sa aking mahal na asawa. Sabi ni Zubaji sa kanyang sarili sa kinakabahan na tono. At maya-maya, si Queen Zilong ay nakarating na sa imperyo ng Westrington. At nakita niya na ang mga tao ay nagsasaya na. At siya ay napasabi, mukhang tapos na ang seremonya ni Daryl. Nasaan na kaya sila ate? Sabi ni Queen Zilong. At ito ay dahan-dahan bumaba na sa pagkakalipad. At si Queen Zilong ay nagpasyang magtanong. Sa pagkalapag niya, si Queen Zilong ay dumiretso sa mga kasundaluhan ng Westrington at nakita niya si General John. At si Queen Zilong ay nagsabi, General ng Westrington, maaari ko bang malaman kung nasaan ang lahat ng mga reyna at ang sect master ng bawat sekta? Sabi ni Queen Zilong sa malamig na tono. Nang marinig ito ni General John siya ay ngumiti at sinabi, ikaw pala mahal na Empress ng South Cloud. Sa aking pagkakaalam, ang mga panauhin pangdangal ng aming imperyo ay kasakasama ni Emperor Daryl sa loob ng kanyang kaharian at sila ay nasa silid hapagkainan. Kung iyong mararapatan kayo ay aking sasamahan upang ituro sa inyo ang silid hapagkainan sa loob ng kaharian ng mahal na Emperor. Sabi ni General John. Nang marinig ito ni Queen Zilong, hindi ito umimik na parang walang narinig sa sinabi ni General John. Hindi man lang ito nagpasalamat at si Queen Zilong ay nagpasya ng umalis at tumungo sa kaharian ni Daryl. Sa pag-alis ni Queen Zilong, si General John ay napabulong sa kanyang sarili. Tila nagbago ng pag-uugali ang Empress ng South Cloud. Kanina siya ay sobrang mahinahon at magalang sa tuwing ako ay kanyang kausapin. Ngunit ngayon, ito ay nagtanong sa masungit na tono. At basta-basta na lang umalis. Sabi ni General John sa kanyang sarili. Oo, si Queen Zilong ay kanina ay nagpapakitang tao lamang siya. Nais nitong maging magalang sa lahat ng nasa Westrington lalo na sa general nito. Para mas lalo lumaki ang chance ng South Cloud. Na mapabuti ang relasyon nito sa Westrington. At ang ninanais nitong makipagpalitan ng kalakal sa Westrington ay kanyang magawa. Dahil ang alam ng lahat lalo na si Queen Zilong na ang Emperor ng Westrington. Na bago ay tulad din ng pag-uugali sa dating Emperor na si Emperor Dwayne. Na mabagsik at masama, kaya ganon na lang nakitungo si Queen Zilong kay General John. Ngunit nang malaman niya na si Daryl pala ang bagong Emperor ng Westrington. Naisip ni Queen Zilong na hindi niya na kailangan magpanggap pa. Na maging mabait sa general nila. At ngayon si Queen Zilong pinakita niya na ang kanyang tunay na pag-uugali. At si Queen Zilong ay nagpatuloy sa paglalakad. Nakakita ito ng iilang sundalo sa loob ng kaharian ni Daryl at ito ay muling nagtanong. Saan ko makikita ang silid hapagkainan dito sa loob ng kaharian ni Daryl? Sabi ni Queen Zilong, nang marinig ito ng iilang kasundaluhan. Ito ay sumagot at sinabi, dumiretso lang kayo mahal na Empress ng South Cloud. At pagdating sa dulo kumanan kayo.
Makikita nyo na ang silid hapagkainan. Sabi ng sundalo ng Westrington. Nang marinig ito ni Queen Zilong, siya ay umalis na. Sa pag-alis ni Queen Zilong, ang isang sundalo ay nagsalita. Bakit tinuro mo sa Empress ng South Cloud ang maling direksyon? Para makita ang silid hapagkainan. Sabi ng isang sundalo. Nang marinig ito ng isang sundalo na nagturo kay Queen Zilong ng direksyon, siya ay nagsalita at sinabi. Masyadong bastos ang Empress ng South Cloud, wala siya sa kanyang sariling kaharian para umasta ng ganito. Ito ay walang pakundangan na nagtanong sa atin na wala kahit konti emotion man lang. At ang tawag niya sa ating mahal na Emperor ay Daryl lamang. Kaya tama lang sa kanya na ituro ang maling direksyon. Sabi ng isang sundalo ng Westrington. At nang marinig ito ng isang sundalo, siya ay nagsalita, ikaw talaga, halika lumabas na tayo dito baka malaman ng Empress ng South Cloud. Nasadya mong tinuro ng mali ang direksyon ng kanyang hinahanap. At ang iilang kasundaluhan ay mabilis na lumabas sa kaharian ni Daryl. At samantala sa loob ng silid hapagkainan, ang lahat ay nag-uusap na lang at nagtatawanan dahil sa mga biruan. At maya-maya si Daryl ay nagsalita, nakakamiss mag-inom. Nais ko sana mag-inuman tayo para naman mas lalong maging masaya ang araw na ito. Sabi ni Daryl. Nang marinig ito ni Zubaji, siya ay sumagot at sinabi, tama ka nga Brother Daryl. Mas magiging masaya ang araw na ito kung tayo ay mag-iinuman. Sabi ni Zubaji at ito ay tumawa. Haha. At si Eunice ay nagsalita din. Mahal na Emperor Zubaji, nung inayos mo ang aking mansion at ginawa mo isang imperyo ni Kuya Daryl. Ginalaw mo ba ang iilang mga silid sa loob nito? Sabi ni Eunice. Nang marinig ito ni Zubaji, siya ay hindi agad nakasagot at hindi umimik ng ilang sandali, at maya-maya. Si Zubaji ay nagsalita at nagsabi, Miss Eunice, ang mga silid sa loob ng kaharian ni Brother Daryl na kahit isa ay wala akong ginalaw at binago. Sabi ni Zubaji, bakit mo natanong Miss Eunice? Nang marinig ito ni Eunice siya ay ngumiti at nagsabi, wala naman mahal na Emperor Zubaji. At si Eunice ay nagpasya at nagsabi, mahal na Kuya Daryl, ako na ang kukuha ng mga alak na ating iinuman. Sabi ni Eunice at si Daryl ay nagsabi, salamat Eunice, kaya mo ba, magpatulong ka sa mga kasundaluhan na makikita mo, upang sila ang magbitbit ng mga alak na iyong kukunin. Sabi ni Daryl. Nang marinig ito ni Eunice siya ay nagsalita at sinabi, kayang-kaya ko na iyon Kuya Daryl. At ito ay lumabas na ng silid hapagkainan. At si Eunice ay nabulong sa kanyang sarili. Ang laki ng pinagbago ng itsura ng aking mansion. Sa isang araw lang nagawa na agad itong imperyo. At sana ang mga alak sa silid na aking pinagtatiguan ng mga ito ay makita ko agad. At maya-maya, sa paglabas ni Eunice, nakasalubong niya si Queen Zilong. At si Eunice ay nagsabi, mahal na Empress ng South Cloud. Kayo pala, ano ang ginagawa nyo sa labas? Hindi kita napansin na lumabas sa silid hapagkainan. Sabi ni Eunice, oo hindi alam ng lahat na wala si Queen Zilong sa tabi ng reyna ng South Cloud. Hindi napapansin ng lahat na si Queen Zilong ay hindi nila kasakasama ngayon. At si Eunice nang makasalubong niya si Queen Zilong, siya ay labis na nagulat. Dahil hindi man niya ito nakitang lumabas. At nang marinig ito ni Queen Zilong siya ay nagsalita at sinabi, Eunice ang pangalan mo diba? Sabi ni Queen Zilong. Nang marinig ito ni Eunice ito ay nagsalita at sinabi, tama ka mahal na Empress ng South Cloud. Sabi ni Eunice. Nang marinig ito ni Queen Zilong siya ay nagsalita at sinabi, sa totoo lang hindi talaga ako kasakasama nyo na nakarating sa silid hapagkainan. Ako ay umalis saglit kanina at sumunod sa kung saan nagtungo ang mahal na Emperor ng North Mona. Para tignan ang lugar ng pinagmulan ng liwanag na ating nakita kanina. Na naging dahilan upang magdilim ang kalangitan at ang kulog at kidlat ay magwala ng husto. Sa aking pagbalik, tapos na ang seremonya, at ang iilang mga kasundaluhan na aking pinagtanungan kung nasaan kayo at saan ko makikita ang silid hapagkainan. Mukhang tinuro sa akin ng maling direksyon. Sabi ni Queen Zilong. Nang marinig ito ni Eunice siya ay labis na nabigla. At sinabi, nako, paumanhin sa ginawa ng mga kasundaluhan ng Westrington sa iyo mahal na Empress ng South Cloud. Halika maaari kitang dalan sa silid hapagkainan sabi ni Eunice. Nang marinig ito ni Queen Zilong siya ay nagsalita at sinabi, salamat,
Kanina pa ako naghahanap sa loob ng kaharian na ito. Ngunit hindi ko makita ang silid hapagkainan na kung saan nandun ang lahat. Kaya sobrang salamat. Pasensya ka na kung naabala pa kita. Mukhang may naiskap ang puntahan. Sabi ni Queen Zilong kay Eunice nang nakangiti. Nang marinig ito ni Eunice, siya ay ngumiti at sinabi, "Walang anuman, mahal na Empress ng South Cloud. Hindi naman ganon kaimportante ang aking gagawin." At naglakad na ang dalawa. Maya-maya nakarating na ang dalawa sa tapat ng pinto ng silid hapagkainan. At si Eunice ay nagsabi, "Nandito na pala tayo, mahal na Empress ng South Cloud. Ito ang silid ng hapagkainan. Maaari na kayong pumasok, para makita nyo na ang lahat." Sabi ni Eunice. At sinabi pa nito, "Maiwan ko na kayo, mahal na Empress." Nang marinig ito ni Queen Zilong, siya ay nagsabi, "Salamat ulit, Eunice. Salamat." At si Eunice ay ngumiti na lamang at naglakad ulit. At si Queen Zilong ay dahan-dahan na binuksan ang pinto at ito ay dahan-dahan naglakad. Sa pagpasok ni Queen Zilong, inakala ni Zubaji na si Eunice na ang pumasok at ito ay nagsalita. "Nandito na agad si Miss Eunice. Brother Daryl, nandito na ang mga alak. Tayo ay magpakalasing lahat," sabi ni Zubaji. At maya-maya si Queen Zilong ay tuluyan ng napasok at makarating sa hapagkainan. Nakikita ito ng lahat. At si Daryl at ang iba ay labis na nagulat. At si Daryl ay nagsalita, "Ikaw pala yan, mahal na Empress Queen Zilong. Saan ka nang galing?" At sila Irene, Yvette at Ganggang ay nagsalita. "Oo nga, mahal na Empress ng South Cloud. Hindi ka namin napansin na wala ka dito sa loob. Hindi ka pala namin kasakasama sa silid na ito." Nang marinig ito ni Queen Zilong ang tanong ng lahat, siya ay nagsalita at sinabi, Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!